Pina-rebore 50 ko muna mga tol. Sinunod ko muna yung rebore stage para makatipid sa budget. Para magamit ko na din yung motor. Patago ko na muna tong 57mm piston. Bali, pangalawang rebore na neto mga tol. Pagkatapos, kinalas ko na muna yung mga parts ng cylinder head para ma-check at malinisan na din. Lalo na yung mga daanan ng langis. Okay pa naman yung mga bearing at mga valve seal neto. Kaso nga lang, kakalasing ko ulit. Excited kasi nakalimutan linisan. Bruh. Siya nga pala, tapos ko na carbon cleaning chamber nito. Naka-valve lapping regrind na din ng mga valve sheet. Pero kailangan pa rin galasin para malinisan na maigi. Lalapag ko muna saglit at dito naman tayo magpo-focus. Stock cylinder block rebore 50. Masakma kasi yung piston na kasama sa rebore package. Kesa dito sa 57 piston set na in-order ko sa online. Kailangan pang ipabunot yung stock liner tapos rebore block para sa bagong liner na tugma sa 57. Kailangan pa nating ipa-press in tapos kunin surface na din para lapat na lapat. Di pala dapat inahay kung pagbagong rebore ang block. Saka mas mataas ang sukat ng height na itong 57. Siguradong tatamaan na mga valve. Kailangan pa magpagawa or bumili ng extender metal gasket. Tapos bibili pa ng extra timing chain pang dugtong. Tapos matinding sukatan at asintada para mahabol yung posisyon ng timing sprocket. Para lang maperfecto ang setup. Kaya ito na ang napili kong solusyon. Nasa 300 pesos ang bayad sa rebore. Tapos nakauning na. Diba? Sulit na sulit. 560 naman para sa piston set. Nagalala pa nga kasi dumudulas agad. Pero tiwala naman ako dahil hindi tumatagos. Dala na din siguro ng uning para hindi mag-overheat. Nung kinasa ko na yung piston ring, medyo magana. Nasa 52mm pala sukat na ito. Check naman natin yung oil rotor pump. All goods pa naman, tamang hinala kasi baka di nagana ng matiwasay. Tinasa ko na din pati piston at silindro para ma-soft break in. Para ma-check na din oil flow. Para makita na din natin kung paano siya gumana. Pagkatapos mag-clean up ng mga port, check muna kung merong tagas. Sabay kasan ng cylinder head para ma-check din oil flow. Focus lang kayo dyan sa roller ng rocker arm para makita natin kung goods ba yung lubrication. Shoutout nga pala kay Julie Fuentes. Boy, Iso! Pagkatapos mag-check, start na makina. Mas maganda pakinggan to pag naka-headset. Okay na mga tol, wala nang lagitik. Subukan naman natin ikasa yung stock exhaust para ma-sound check natin. Okay na siya mga tol. Dito ko na napansin na mabilis uminit yung makina. Naka-compression kasi yung set ko dito. Naisip ko baka hindi ng dahilan kung ba't uminit. Dahil na rin sa bagong rebore. At bago din ang piston at mga piston rings. Yan ang sanhi at doon nagmumula ang overheat. Kaya kailangan ma-breakin natin na maayos. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Ayusin na naman ulit natin yan. In-idle ko muna ng 20 minutes. Tapos noon, pinalamig ko muna para muling mabuksan ang makina. Kakabit ko ulit yung stock compression gasket para di masyadong galit. Pagkatapos kong ibalik yung compression gasket, magbe-break in naman tayo. Ang ginawa ko, 20 minutes idle, tapos palamig. Tapos, inulit ko na 10 beses. Tapos, hindi pa tapos. Ni-road test ko ng 20 minutes, speed limit 30 to 40 kph. Tapos cool down muna. Inulit ko yun ng 10 beses. Tapos ginamit ko na pang service sa trabaho. Ito na nga pala yung huling pakikipag-ayos ko sa kanya. Sana naman all goods na kami. Siya nga pala pagkatapos mag-break in ng 3 weeks, change oil para matanggal yung mga debris. Para mapalitan na rin ng bagong langis. Mas maganda kung ipa-flashing nyo pa para matanggal yung mga metal shavings. Washingan nyo na rin para malinisan. Hanggang dun lang po, sana may natutunan kayong diskarte. Shoutout pala sa alagang manok. Boss Doy, kala mo balak tapusin to. Shoutout din pala kay paring Loren. Shoutout din sa mga subscribers. Kahit konti
pa lang kayo, eto abangan nyo.